Hello! Welcome back to my channel, Kambusdar. Ngayon naman po ay ating tatalakayin ang panukalang batas para sa mga senior citizen na gustong magtrabaho pa na inihain sa Kamara. Inihain sa Kamara ng 5 mambabatas sa mababang kapulungan ang panukalang batas para mabigyan ng trabaho ang mga senior citizen na gusto pang magtrabaho. Sa House Bill 8971 na inihain ni Congressman Elwin Tolpo, Jocelyn Tolpo, Ed Vic Yap, Benguet Congressman Eric Yap at Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tolpo, obligahin ng mga pribadong kumpanya o ahensya ng gobyerno na tumanggap ng mga senior citizen sa kanilang hanay. Ayon kay AXIS Congressman Tolpo, para dito sa mga medium to large businesses ng mga empleyado na may mga 100 o higit pa ay halimbawa, kung may mga 100 empleyado ka, dapat may isang senior doon. Kung may 1,000, dapat may 10 senior dagdag ng mga mambabatas. Bibigyan ng mga incentive ang mga kumpanya na tatanggap ng mga senior citizen worker habang pagmumultay naman ang hindi sumunod. Nauna pang sinulong ng grupo ang isa pang panukalang batas na mag-uubliga sa mga kumpanya at pribado man o gobyerno na tumanggap ng mga person with disability PWD na manggagawa. Karugtong pa rin, kahit senior citizen pwede pa rin magtrabaho. May mga taga-subaybay na nagtatanong kung maaari pa bang mag-apply ng trabaho ang isang senior citizen. Ano ang kanilang mga karapatan bilang empleyado? At may karapatan din ba ang mga employer na huwag silang tanggapin? Sa una pong katanungan, ang sagot ay pwede pong magtrabaho ang ating mga senior citizen hanggat kaya at gusto pang magtrabaho. Ang ating konstitusyon ay naghihimok sa ating pamahalaan na sikapin na mabigyan ng prioridad ang pangangailangan ng mga senior citizen sa Section 11, Article 13. Ito ay ang pagdideklara ng obligasyon ng bawat pamilyang Pilipino ang alagaan ng ating matatanda. Dahil dito ipinasa ang batas na Republic Act 7432 na inamyendahan ng Republic Act 9257 at Republic Act 9994 na naglalayo na suportahan ang kapakanan ng ating mga senior citizen. Ito ay naghihimok sa kanila at makibahagi ang ating pamayanan bilang pagkilala ng kanilang naging parte at pagtaguyod sa bansa, at isa na rito ang paghihikayat na sila ay magtrabaho. Ayon sa Republic Act 7432, ang pamahalaan ay inatasan na bigyan ng kaukulang impormasyon at matching services na magpareha sa mga citizen na may gusto pang magtrabaho. Ang matching services na ito ay mekanismo na nag-uugnay sa kakayahan ng isang senior citizen sa pangangailangan ng kumpanya ng trabaho. Ang hakbang na ito ay pinaiiral ng ating Department of Labor and Employment, DOLE, sa pamamagitan ng kanilang Bureau of Local Employment. Sa pagkakataong ito ay mabibigyan ng ating mga senior citizen ng trabaho. Sila ay may mga karapatang at kaparehas na karapan sa ating mga ordinaryong manggagawa na gaya lamang ng mga minimum wage. Hindi dapat bumaba sa minimum ang sinasahod ng ating mga senior. Pangalawa, overtime pay, kung saan magtatrabaho ang lampas na oras sa 8 sa isang araw. Pangatlo, holiday pay, kung sila ipapasok sa araw na idineklarang legal at special non-working holiday. Pang-apat, kapantay ng oportunidad ng mga ordinaryong manggagawa para sa promotion. Panglima, pamantayan sa mga paggawa ng labor standard kagaya ng pagkakaroon ng occupational safety and health compliance na puok na pinagtatrabahuan. Sa usapin naman, kung may karapatan ng mga employer na hindi tumanggap ng senior bilang empleyado, ako ay nalulugod na sabihin ang mga senior citizen ang taga-subaybay na mayroon pang batas na nagbabawal tumanggi o di tumanggi ang mga senior citizen sa trabaho dahil sa kanilang edad.
Ito ay ang Republic Act 10991 o yung mga Anti-Age Discrimination Act. Abangan ninyo ang mga susunod pang ating mga kulong at alamin din ang mga kung anong karapatan bang tanggihan ng mga employer ang mga matatanda para sa kanilang pagtatrabaho. Sana naibigan po nyo ang aking tinalakay tungkol sa senior citizen kung sila ay pwede pang magtrabaho at tanggapin ng isang kumpanya. Sana ay subscribe po nyo ang aking channel at i-hit ang notification bell para sa aking susunod na video tungkol sa senior citizen updates. Maraming salamat po.